equals 2. Nagkakaisa. So, ang tipo ng ating kwento ay nagkakaisa. Amen? Amen? So, nagmula po ang ating kwento sa book ng Acts. Acts po. Oo, Acts po. Ano ulit, Kuya Carlo? Acts daw po! Ayan, sa book ng Acts, chapter 2 and chapter 4. So, ano nga ba ang background ng ating kwento? Pero bago yun, sino kaya muna ang author ng book ng Acts? Sino nga ba? Hi guys! I'm Apostle Luke. Ang author ng book of Acts. So ngayon, tayo ay tutungo na sa background ng ating kwento. Sa chapter 2 ay nangangaral ang mga apostol. Sila ay nangangaral patungkol kay Jesus Christ. At pagkatapos ay maraming mga tao ang naroroon. Iba't ibang mga tao na mula sa Lydia at sa Elam. Maraming lugar at maraming tao ang nagkakaisa sa lugar na iyon. At dahil ang mga apostol ay nangangaral, ang banal na espiritu ay lumukong sa kanila. Amen. Nagulat ang mga tao dahil ang mga apostol ay nagsasalita ng iba't ibang lengguwahe. Nagulat sila! Nagulat sila! Bakit mo? Paano ang paano sila nakikita sa mga tao na mula sa iba't ibang lugar at may iba't ibang lengguwahe? Sila ay nagkakagulo talaga sila ng sobra. Nagkakagulo sila ng sobra. Sabi ng iba, ay, lasing lang yan. Kaya sila gano'n. Ngunit, si Pedro ay nagsalita. Hindi sila lasing. Sila ay nangangaral at nakakapagsalita ng iba't ibang lingwahe dahil sa banal na espiritu na nagmumula sa Diyos. Bawat araw ay patuloy silang nangangaral sa iba't ibang tao na may iba't ibang lingwahe. Pinapangaral ni Pedro na si Jesucristo ay namatay sa krus at muling nabuhay. Kaya naman, may nagtanong, ano po ba ang dapat namin gawin? Bakit po ganoon? Sinabi ni Pedro na kayo ay tumalikod sa inyong mga pagkakasala at manampalataya. Pagkatapos nito, maraming mga tao ang siyang nanampalataya kasama ng mga apostol at mayroong 3,000 mga tao ang siyang naging mananampalataya. Ilan ulit, Kuya Carlo? Alright, ilan ulit, Ube? 3,000. Mayroong 3,000 mga tao ang siyang nanampalataya. At dahil nga, katulad ng sinabi ng aking kalaban kanina, maraming mga bagay ang nangyari sa mga tao. At sila ay natakot. Oh no! Natakot sila ng sobra-sobra. At pagkatapos nito, sila ay sama-sama na nampalataya sa Panginoon. Sila ay sama-sama na nampalataya sa Panginoon. Idinadalangin ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga problema, at ang kanilang nasa puso. Uy, focus! Sino ang nakakamay? Focus. Ayos mo ka daw. Kaya naman, kanilang ibinenta ang kanilang mga ari-arian. At pagkatapos ay ibinigay ito sa mga judge. Andito po yung nangingailangan Ang sa mga pinagbentahan ng kanilang ari-arian ay ibinigay sa mga kailangan depende sa bagay na kanilang kailangan. Kaya pagkatapos nito
sila ay tumungo sa templo. Sila ay tumungo sa templo at sabay-sabay na nagpipira-piraso ng tinapay. Asan ang tinapay? Kinain ng din. Kakainin daw ng storyteller. Uy, hindi pa. Wala pang amot. Sila ay nagpipiraso ng mga tinapay at pinapahagi. Kainin. Kainin mo yan. Napilitan sila. Sila, Wala ko sa ano eh. wala yun sa sila. At pagka sila ay sumamba sa Panginoon sa araw-araw at nagpatuloy ang pangangaral at ang pagdaragdag ng mga mananampalataya at ang mga mananampalatayang ito ay nagkakaisa. Ang mga apostol sa pangangaral nila ay ginawang instrumento ng Panginoon at sila ay nilukuban ng banal na Espiritu. At ang mga tao ay patuloy na binebenta ang kanilang bahay, lupa, Grabe sa loob. upang ibigay ang kanilang pagbebentahan sa mga apostol. At ang mga apostol ang siyang nagbabahagi sa mga tao ng kanilang mga pangangailangan. So ano nga ba ang makikita natin sa istoryang ito? Makikita natin na sa Panginoon ay walang imposible dahil may mga kapatiran tayo na gagamiting instrumento ng Panginoon upang mag-provide ang ating mga pangangailangan. Sabi nga sa Psalms 131, "Behold, how good and pleasant it is for brethren to dwell in unity." Amen.